Hello, welcome back po tayo sa ating demo ng management system. Nandito tayo ngayon sa daily transaction. Papakita ko ngayon dito kung paano natin i-create yung mga magiging transaction natin. So, una-una, i-create natin yung purchase order. Ano ba itong purchase order? Dito natin ilalagay lahat ng mga papasok na item natin. So, ito yung mga gagamitin natin o yung mga ibebenta natin. Kung meron tayong existing, first time mong gagamitin yung system, kailangan dumaan sa purchase order para mag-reflect siya sa inventory natin. So, kapag galing naman sa supplier, ganun din ang mangyayari. Mag-PPO ka muna, send mo sa supplier, then kapag dumating yung item, siya mo siya i-receive. So, start tayo, create natin yung purchase order by clicking yung new button doon sa may taas. So, yung purchase number dito, hindi mo na kailangang pakalman kasi unang-una, hindi siya, naka-disable siya, ibig sabihin, automatic na siyang generate ng system. Sunod natin gagawin ay supplier. Dahil may na-create na tayo sa master data natin ng supplier, pipiliin na lang natin dito sa may drop down. Then yung pangalawa ay yung delivery date, kung kailan mo gustong ipa-deliver yung items. So pwede natin lagay dito August 29. Then yung payment terms, pwedeng cash o terms. So dito pa lang makikita ng supplier mo kung ano yung mode of payment. Yung place of delivery natin sa warehouse. Then pending yung status kasi hindi pa naman natin na-receive yung item. Then sunod natin gagawin ay yung order details. So yung order details, dito natin ilalagay yung mga product o yung mga order natin sa supplier. Click mo to, then may makikita ka dyan arrow o drop down. Click mo yung, for example, bond paper. Maglagay tayo dito, for example, yung quantity is 5 ring. Dahil yung unit of measurement mo is ring. So 5 times 340 is 1.7. So makikita mo yung cost mo dito is generate yan nung nag-create tayo ng item sa may master data. So dito pa lang makikita mo na kung merong pagbaba o pagtaas ng presyo ng supplier mo. Then, kapag maglalagay ka, click mo lang ulit ito, nasa baba. Then, for example, kung tarpaulin, then ang UOM niya is roll. Kapalagan natin, lagay natin 10 roll yun. Then, yung total niya, i-save mo siya para makita mo yung grand total dito sa baba. Then, click natin tong print PO. So, ito, makita natin dito yung detalye ng supplier, yung PO number, yung date kung kailan siya kinreate, at meron din dito yung order details. So, yun yung quantity, yung description, yung role, and total amount, warehouse, yung delivery, yung place, date of delivery, at makita ng supplier 30 days yung terms mo. So, ito yung nag-prepare yung manager. Then, kung gusto mo siyang email, pili ka lang ng format dito. Then, PDF. For example, PDF, i-obey mo. Then, i-save mo siya. Then, automatic mag-a-attach na siya sa email. Kung meron kayong Outlook or naka-open na email. Pwede mo rin i-print to. Quick print para may supporting documents ka na yun ang in-order mo. Then, close na natin to. Then, save and close natin. So, pagka-save and close mo, para makita mo at mabalikan mo yung PO mo, click mo lang ito, purchase order ulit. So, makikita mo dito, meron siyang history. So, maganda nito, may double dito, pwede kang mag-void. Double click mo yung dati mong ginawa. I-void mo. For example, nag-double yung transaction. Login ka lang, administrator, yung superior niya, then yung password, then double entry, yung reason natin, itagay natin dyan. Then okay. So, voided na yung transaction. So, pag kinilig natin yung purchase order, meron na siyang highlight dito. So, dito na lang hihintayin natin. Then, pag dumating na yung item, yung actual na item, yung physical na item, double click mo lang yung purchase order. Then, punta ka dito sa deliveries. Dito sa deliveries, i-click mo ngayon yung date kung kailan siya dumating. So, let's say, dumating siya dito.
August 2. Then, click mo yung number, ay yung product. For example, yung bond paper. Then, kung may DR number silang binigay, yun ba, 1, 2, 3. Then, i-receive mo siya. Example, 5 yung room. Then, yung sumunod, same day. Same day dumating yung tarpaulin. Kasi minsan, iba't ibang araw yung dumarating yung items. So, same DR number din siya. Then, 10 yung dumating na tarpaulin. So, save mo lang siya. Then, completed yung status mo dito. So, maganda nito, pag chinek mo yung inventory mo, pumasok na siya. So, makikita mo rin dito sa may right side yung history. Nandito siya sa baba. Kasi itong dalawa, void. Yan. Kung sino supplier, kung anong PO number. Yan. Then, balik tayo dito sa may daily transaction. Gawin naman natin ngayon yung job order. Mag-click tayo ng new. Piliin natin yung customer. Ito si customer 1. Kung hindi pa siya existing dito, pwede ka mag-create ng new dito. So, si customer 1, may record na siya dito, kaya automatic na-fill na yung mga fields dito. So, kung cash yung magbabayad, click mo lang yung cash, then yung assign. Ano ba tong assign? Ito yung mga taong gagawa ng project o ng mga service. Example ito. Piliin natin si June. Then, optional na yung remarks kung maglalagay tayo. Then, click natin halimbawa ito, tarpaulin. Gagamitin mo is 20 ohms. So, pwede kang maglagay dito ng description. Birthday tarpaulin. Then, okay. Then, ilagay natin dito yung height. For example, 4 by 4. Then, mag-assign tayo ng price. So, ngayon, dahil tarpaulin siya, let's say, 18. 18 yung tarpaulin natin. Save and close. So, automatic, magpo-compute siya dito. So, pwede ka rin maglagay ng discount. Automatic, nag-a-appear yung discount natin. So, pwede ka rin dito mag-add ng services. Kung halimbawa, nagpa-layout siya, click yung new, then create ka ng layout. Then, for example, layout is 500. And save and close. 500. Ayan. Maganda nito, editable yung price. Pwede natin gawin 600. Yan yung project o yung gagawin ng in-assign mo. So, pag sinave natin siya, pwede natin i-print to. Pag na-print natin, meron na tayong JO number dito, yung customer dito, yung service details, layout, 600, yung tarpaulin, 4x4, 18, yun yung presyo. Yan. Kung makikita mo, yun yung magiging sales natin. So, pag pumunta tayo sa sales, magre-reflect na siya automatic here. Yan. Then, double click para makita natin yung details. Then, kung gusto mo namang gumawa ng quotation, dito ka lang sa quotation. Halimbawa, nag-request yung customer mo ng quotation, pwede ka mag-generate dito ng quotation. Click mo yung new. For example,
Gawa tayo ng scenario, gawa si June, Kenya, then save and close. Lagyan natin yung code niya. Customer type niya, for example, walk-in siya. And save and close. Then ang gusto niya is magpa-service lang. Graphic designing. Then logo, design. Yan yung gusto niya nangyari. Then save mo. Then print. Then print. Dito mo siya i-print. So yan na yung pinaka-quotation para sa kanya. So total is 3.5. Yung mga ngayon, nakikita natin itong bond paper, itong tarpaulin, pwede natin itong i-transfer. Maganda dito sa tarpaulin na to, makikita mo din yung history kung saan siya ginamit. Kasi, itong tarpaulin, pag kinilik mo yung purchases, nandito siya. Then kung may adjustment, makikita mo rin job order kung saan siya ginamit. Then transfer. Ngayon, create tayo ng inventory adjustment. Click tayo ng new. Adjust natin itong tarpaulin. For example, may discrepancy. Bukas tayo ng isa. Lagyan natin dito test. So, save and close natin. Override. Lagyan natin password ng administrator. So, meron na tayong transaction para sa adjustment. So, pag binalikan natin yung inventory, automatic na bawasan siya. From 10 roll, nag-adjust yung administrator ng isa, kaya naging 9. Pwede rin tayo mag-transfer sa department. Lagyan natin siya sa operation. Mag-transfer tayo ng tarpaulin, mga 5 rolyo. Okay, 5 rolyo. Then, i-save and close mo. Ito na yung history. So, meron kang transfer ng July 31. Pag binalikan natin tong inventory, nabawasan na siya ng 5. So, makikita mo dito sa history, sa viewing ng history, pag kinilik mo, merong 5 na transfer. 5 rolyo. So, dito pa lang, mamamonitor mo na yung inventory mo, per rolyo. Kahit ito sa mga bond paper, kung magta-transfer ka sa accounting ng bond paper, gawa tayo ng, for example, sa bond paper. Mag-transfer tayo sa kanila, sa accounting department ng bond paper. Yan ang pinimili na is dalawang ring, 7 close mo. Then pag binalikan mo yung inventory, nakikita mo yung mga history. So sana may natutunan kayo. Kung may mga question kayo, please visit our website www.shopee.org or mag-email kayo sa amin, email address o kaya tawag sa hotline namin. So abangan nyo yung final part ng demo natin. So salamat po sa inyo.